simula sa darating na sweldo sa 15, dodoble na ang kanyang base pay at magiging 29,668. Epekto ito ng nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na Joint Resolution No. 01 na nagtatakda ng salary increase sa mga pulis at sundalo. Sinimulan na ng Department of Foreign Affairs ang pamamahagi ng bagong passport na may 10-year validity. Laking tuwa ng jeepney driver na si Michael nang ma-issuehan siya ng driver's license na may 10 taong validity. Malaki umano ang matitipid sa pera at oras. Yun nga lang, kailangan pa rin niyang sumailalim sa periodic medical exam matapos ang ilang taon. Kaya nang malaman na inalis na ng Land Transportation Office ang requirement na ito, pabor umano ito sa mga kagaya niya na halos walang pahinga sa trabaho. Libreng irigasyon, ipinatutupad na sa buong bansa simula nitong Enero ayon po sa National Irrigation Administration. Ulat mula kay Marita Muay. Magandang balita naman, Alex, libre na ang irigasyon sa mga Pilipinong magsasaka simula 1 ng Enero ngayong taon. Ito ay ayon sa Chief ng National Irrigation Administration na si Peter Q. Lavinia. Matatandaang ang libreng patubig ang isa sa mga prioridad at ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit noong pang panahon ng kanyang pangangampanya. Pina-approve po namin na tulong sa ating mga seafarers at mga seamen sa pandemya ngayon, yung mga first time seamen na kukuha ng Seamen's Book, ang halaga nito 1,000 to 1,800, depende kung saan mo kukunin. Libre na ho yun dito sa termino nyo, Mr. President. Inaalam na ng pulis kung grupo ng mga vigilante nasa likod ng pagpatay sa mga person of interest sa Bulacan Massacre. Sa loob ng 1 linggo, 3 persons of interest na ang pinatay. Pinakuhuli si Anthony Garcia ng tagpuan sa gilid ng kalsada sa San Miguel, Bulacan noong Sabado. Nawawala naman ang isa pang person of interest na si Alvin Mabesa. Pinaiimbestigahan na ng PNP Chief Bato de la Rosa ang mga pagpatay. Laman na ng mga balita sa India ang pag-deliver ng kanilang BrahMos supersonic cruise missiles na in-order ng Pilipinas. Bahagi ito ng $375 million deal na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2022. Sabi ko sa manager ng dalawa, in front of Tugada, I said, a similar in one more incident and all of you will go. Look for another job. Be sure na walang zipper mabukas dyan. Binanggit din ng Pangulo na nire-review na lang niya ang mga kaso ng sisibaking general at pulis, pero mangyayari na raw ito. Maybe after 2 weeks, I'm just reviewing the papers. I'll fire about 1 or 2 generals and about 49 police officers. Inutos na rin daw niya kay PNP Chief de la Rosa na paigtingin ang pagbabawal sa government employees na pumasok sa casino. Sabi ni Bato, yung official, sir, yung official, yung mga yan, lahat kami workers. Sinabi niya that I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Narito naman ang presyo ng bigas sa ilang palengke dito sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa local commercial rice, nasa 56 hanggang 67 pesos ang kada kilo ng presyo ng special rice. Ayan, 51 hanggang 58 pesos per kilo naman ang premium rice. Ang well-milled rice nasa 48 hanggang 55 pesos kada kilo at 46 hanggang 52 pesos naman kada kilo ang regular milled. Ayan. Ang presyo naman ng imported commercial rice nasa 57 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng special rice, 50 hanggang 62 pesos ang kada kilo ng premium. Ang well-milled 51 hanggang 54 pesos kada kilo at 48 hanggang 51 pesos kada kilo naman ng regular milled rice. Sa pagdinig kanina ng Senate Finance Subcommittee sa higit 254 billion pesos na panukalang budget ng Department of National Defense para sa 2025, 75 billion pesos lang ang inaprubahan para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program.
Malayo yan sa proposal nila na 245 billion pesos. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondo para palakasin pa ang kakayanan ng bansa pagdating sa territorial defense. Idagdag pa na 25 billion pesos dito ay nasa unprogrammed appropriations o wala pang tukoy na source of funding. May ilang gamit daw na maaapektuhan dahil sa budget cut sa AFP Modernization Program. The biggest items that will be affected are additional domain awareness like radars. The 433 winners in the Grand Lotto 655 draw are now claiming their share of the 236 million peso jackpot prize. Around 50 of those winners were seen lining up at the headquarters of the Philippine Charity Sweepstakes Office in Mandaluyong City on Monday. The piece... Duguan at wala ng buhay ang babaeng ito nang matagpuan sa kwarto ng kanilang bahay sa Naga City, Cebu. Katabi niya ang bangkay ng kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Nakabulagta naman sa sala ang isa pa nitong kapatid na 11 taong gulang na halos maligo sa sarili niyang dugo. Lahat sila ginilita ng mismong padre di pamilya ng mag-iina. Sinubukan pa raw ng lalaki na patayin din ang kanyang manugang pero nakatakbo ito kaya tumakas na lang ang suspect. Tinugis siya ng mga pulis hanggang sa mabaril sa paa. Isinugod sa ospital ang suspect. Hindi na damay ang isa pang anak na 7 taong gulang dahil saktong nasa eskwelahan siya na mangyari ang massacre. Base rin daw na rehab ang suspect na malulong sa illegal na droga. Wala ng buhay at may malaking pasasahita ang 15 anyos sa si Annalyn Acaso. Ganyan ang sinapit niya matapos umanong gahasain ng 13 lalaki sa Oslob, Cebu. Base sa investigasyon, huling kasama ni Acaso ang kanyang boyfriend noong December 9. Nagkayayaang magdisko dahil may pista sa kanilang lugar. Pero magdamag ang lumipas, hindi umuwi ang dalagita. Inaresto ng NBI Violence Against Women and Children Division ang 39 anyos na si alias J sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Lunes. Nagsumbong kasi ang 14 anyos niyang anak na ginahasa siya ng sariling ama noong linggo lang. Umamin ng suspect na ginalaw niya ang kanyang anak. Nagsimula umano ito noong 2022 nang maaktuhan niyang ginagahasa ng kanyang bayaw ang kanyang anak noong 12 anyos pa lang siya. Nagpasaklolo sa kanya ang bata pero wala umano siyang nagawa. Humingi po. Drug syndicate. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas.